faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Good evening. Magandang gabi po sa lahat ng naka-tune in live or post this video. Narito tayo for our Tuesday's FPK, no? Atin po itong basahin. Tuesday's testifier with FBK. What an unmerited favor in Romans 8:14, chapter 8, verses 14 to 17, where the Holy Spirit is the one who testifies our adoption to sonship in God's family as God's children. We must testify that we are co-heirs with Christ also in His sufferings, no? So, isang maulang Martes po ng gabi sa lahat po sa inyo, no? And I'm grateful once again for the opportunity to share with you today sa ating Tuesday FBK or Tuesday's Testifier. Alam niyo po sa panahon ngayon, napakaraming tao ang naghahanap ng identity, belonging, at assurance. Lalo na sa gitna ng mga pagsubok at uncertainty sa mundo. Pero may isang napakagandang paalala sa Romans chapter 8 verses 14 to 17. Kung meron po kayong Bible app or Bible itself, no, maaari niyo po itong buksan, no. What an unmerited favor, isang biyayang hindi natin kayang bayaran, na ang banal na Espiritu or the Holy Spirit mismo ang siyang nagpatotoo na tayo ay inadopt bilang mga anak ng Diyos. Hindi lang po ito theology, ito ay katotohanan na dapat panghawakan at ipamuhay. Sabi sa verse 14, those who are led by the Spirit of God are the children of God. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. By default, ang sabi ng Biblia, those who are led by the Spirit of God, sila ang tunay na anak niya. Ang tanong, sino ang nagpapakilos sa buhay mo? Ang takot ba? Ang pressure ng mundo? O ang Espiritu ng Diyos? If you are truly led by the Spirit, hindi lang Sunday ang lakad natin kay Lord, kundi everyday, araw-araw po. Araw-araw nating sinusunod siya kahit na mahirap. Verse 15, by Him we cry, Abba, Father. Ang Espiritu Santo ang nagdala sa atin sa adoption, hindi lang bilang servant, kundi bilang anak. At dahil dito, tinatawag natin ang Diyos na Abba, a powerful name of God which means tatay, papa, ama, close, personal, and loving. Sa ibang bansa tulad ng lugar sa Asia or sa Pilipinas, kung saan maraming pamilyang broken o may absentee father, this is such a healing truth. You are not fatherless. May aba ka, may tatay ka sa langit, tayo. Hindi ka kailangan patunayan para mahalin ka dahil pinili ka, kapatid, no? Verse 16, the Spirit Himself testifies that we are God's children. At itong napaka-powerful. The Holy Spirit is the one who testifies. Siya ang nagpapatunay mismo sa spirit mo na anak ka ng Diyos. Kahit may araw na nagdududa ka o feeling mo unworthy ka, the Spirit reminds you, anak ka, mahal ka, tinanggap ka. Huwag mong hayaan ng condemnation ng kaaway ang mangingibabaw, ma-overcome ka. Makinig ka sa tinig ng Espiritu ang nagpapaalala ng katotohanan. Verse 17, now if you are children, then we are heirs, co-heirs with Christ, no? Tagapagmana. Kung tayo ay mga anak, tayo rin ay tagapagmana, heirs of God, co-heirs with Christ. Pero hindi lang sa reward tayo kasama rin tayo sa sufferings.
As God's children, we must testify that we are co-heirs with Christ also in His sufferings. Minsan ang pagiging anak ng Diyos ay may kasamang pagtitiis, rejection, persecution, sacrifice, pero hindi ito sayang. Kasama sa mana ang krus, pero kasama rin ang korona. Ang pagdurusa natin kasama si Kristo ay may kapalit na kaluwalhatian. No? Mga takeaways po natin, no? Kapatid, ngayong araw na ito, tanungin natin ang sarili natin. Am I being led by the Spirit? Am I living like a child or like a slave to fear? Naririnig ko pa ba ang patutuo ng Holy Spirit sa puso ko? Am I testifying not just in blessings but even in suffering? What an unmerited favor na tinanggap tayo bilang anak. Binigyan ng mana at sinamahan sa bawat pagsubok. Let us live boldly and testify faithfully because the Holy Spirit has already testified in us. I am a child of God. I am not a slave to fear. I am a co-heir with Christ. Yan po ang ating FBK. Maraming salamat and may the Spirit continue to affirm you this week. God bless you po.